Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. At gusto ko pong i-mention sina Homer and Crescencia ng San Pascual, Batangas, Roger sa Gitgit ng Ilocos Norte, Delia Paraino ng Timor-Leste, Madeline ng Santa Rosa, Laguna, and Jasmine de los Reyes ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating Daily Devotions. Now, ngayon po magkakaroon tayo ng panibagong series. Yung series po natin last week is about the Holy Trinity. I hope yung series na yon naging meaningful sa atin, naging makabuluhan at mas lalo tayong nagkaroon ng kaunawaan sino ba talaga yung Diyos sa ating mga buhay. At ngayon po ang pag-uusapan natin ay patungkol sa banal na spirito. Mayroon pong author, ang pangalan niya ay Francis Chan at ang title po ng libro niya ay The Forgotten God. Kaya yun po yung magiging title ng series natin, no? The Forgotten God. Bakit po Forgotten God? Kasi madalas po pag iniisip natin yung Diyos, ang iniisip natin si Kristo, iniisip natin Diyos Ama. Pero madalas nakakalimutan natin na meron palang third person of the Trinity, yung Holy Spirit, no? At madalas nakakalimutan natin na yun pala yung nananahan sa atin. So God dwells in us through the Holy Spirit. So the Forgotten God. Now, yung banal na spirito, hindi po siya kumbaga mas mababa kaysa kay Jesus Christ or mas mababa kaysa sa Diyos Ama. Sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 14, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God. So dito makikita niyo po yung salitang eternal spirit. Kapareho po siya ng Diyos Ama at Diyos Anak na eternal. So sa theology po may tinatawag na tayong co-substantial, co-equal, co-eternal. So yung banal na spirito, kapantay ng Diyos Ama at Diyos Anak. So eternal spirit. Now, yung topic po natin for this series, unang-una po yung The Spirit Regenerates Dead Sinners. Now, medyo mabigat pero sabayan nyo lang po. Minsan po yung mga devotions natin malalalim at minsan kailangan natin yun eh. Yan po ang magpapalago talaga sa atin sa ating buhay pananampalataya. So the Spirit regenerates dead sinners. Ano ba ibig sabihin ng regenerates? Now basahin po natin yung verse natin. Sabi po rito sa Titus chapter 3 verse 4 and 5. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy. So, niligtas tayo ng Diyos hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil mabuti ang Diyos at nagmamalasakit at umiibig sa atin. No? It's not about our own works, but according to His own mercy by the washing of regeneration. Ano ba yung regeneration? And renewal of the Holy Spirit. So, sabi po rito sa verse 5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginagawa o ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan. So, yung regeneration pala, tinatawag din niyang rebirth or muling kapanganakan, at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, yung Espiritu Santo, siya yung nagdulot sa atin upang ipanganak muli. Yan po yung tinatawag nating born again experience. So yung being born again is not, being, affiliated to born again religion or Christianity. Ito po ay experience na dapat naranasan nating lahat. Muling kapanganakan. Now, para po mas maintindihan natin yan, bakit natin kailangang magkaroon ng muling kapanganakan? Now, yung unang katuruan po natin ngayon, we are spiritually dead in our sins. Para mas maintindihan po natin yung regeneration, kailangan maunawaan natin, bakit natin kailangan ng regeneration? So, una po, we are spiritually dead in our sins. Ibig sabihin po, patay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Sabi po rito sa Ephesians chapter 2, and you were dead in the trespasses and sins. Tayo po pala ay patay sa ating mga kasalanan. Noong unay patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito. So nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoong Jesucristo, hindi nga naghihingalo eh. Maraming tao iniisip nila, pinili ko yung Diyos, ako ang pumili sa Diyos, ako ang lumapit sa Diyos, ako ang naghanap sa Diyos. Hindi po totoo yan.
Ang totoo po, ang Diyos ang nagharap sa atin, ang Diyos ang pumili sa atin, ang Diyos ang nagligtas sa atin. Sapagkat tayo ay patay ang patay, you will not choose God. You will not obey God kung patay ka sa kasalanan. Sinasabi dito, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. We were not followers of God. We were followers of the pattern of this world. So sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid, mga masasamang elemento, mga bad spirits, no, Satanas. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Yun talaga yung katayuan natin nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Ayaw nating magpasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Yung puot ng Diyos na nanatili sa atin nung mga panahon na yun. Kaya sabi dito, patay tayo sa kasalanan. Hindi tayo naghihingalo, kundi patay. Yung naghihingalo, pwedeng piliin ng Diyos eh. Pero pag sinabing patay, you're not able to come to God. You're not able to seek God. Patay. Kaya po kailangan natin ng regeneration. Buhayin kang muli ng Santong Espiritu. So, pangalawang katuraan natin, the Spirit regenerates us through rebirth. Parang redundant, no? Pero ang point niyan, kailangan yung puso natin, yung Espiritu natin magkaroon ng regeneration. Isipin mo, patay na. Binuhay mo muli ng Santong Espiritu para makarespond tayo sa Diyos. Para yung puso natin maghanap sa Diyos. Para sabihin natin, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Na-realize ko na makasalanan ako. Kaya natin nare-realize na makasalanan tayo kasi mayroong Espiritu Santo na kumikilos sa atin at nagsasabi sa atin, magsisi ka na at lumapit ka na sa Diyos. So yun po ang ibig sabihin ng regeneration, rebirth. The Spirit regenerates us through rebirth. Sabi po rito sa 1 Peter chapter 1 verse 2 and 3. Makita po natin dito yung Trinity, God the Father, Spirit, and Jesus Christ. And then sa verse 3 sabi dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, He has caused us to be born again. Yung nagpanganak sa ating muli yung Diyos. He caused us to be born again. Now, dito po sa John chapter 3 verse 3 and 8, nag-uusap si Jesus Christ at si Nicodemus. Pinag-uusapan nila pagiging born again. Sabi ni Jesus Christ, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kung hindi ka maboborn again, walang kaligtasan sa iyo, walang kaharian ng Diyos sa iyo, hindi ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos. So you must be born again. At pag sinabing born again, born of the Spirit. Born of the Spirit, ipanganak ka sa Espiritu. Hindi mo kailangan pumasok ulit sa sinapupunan ng nanay mo tapos ipanganak ka muli. No, this is about being born of the Spirit. Ito yung patay ka sa kasalanan, patay ka because of sins. Tapos binuhay ka ng Santong Espiritu, nag-respond ka sa Diyos, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, nanumbalik ka sa Diyos. You are being led by the Holy Spirit. And point number 3, the Spirit makes us children of God. Yung Espiritu Santo, siya yung, nung binuhay niya tayo, nagkaroon ng regeneration, rebirth. Ibig sabihin, naging bago kang nilalang, na nampalta ka sa Panginoong Jesucristo, noong mga panahon na yun, dineklara ka ring anak ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo sa Romans chapter 8. Sabi dito, For all who are led by the Spirit of God are sons of God. If you are being led by the Spirit, ibig sabihin, sumusunod ka sa Santong Espiritu, you belong to the kingdom of God, you belong to the family of God, you are a son and daughter of God. And then sabi rito, But you have received the spirit of adoption. Kumbaga, inadapt tayo, naging kabilang tayo sa pamilya ng Diyos, by whom we cry, Abba, Father. Because of the Holy Spirit, we can call on God and say, Lord, you are my Father. The Spirit Himself bear witness with our spirit that we are children of God. Yung Espiritu Santo, siya yung nagpapatunay. Alam niyo po, very po ito kumbaga legal. Yung meron tayong legal standing sa harapan ng Diyos. Ikaw ba ay totoong anak ng Diyos? Opo, totoong anak ng Diyos. I am adopted by God. I am a member of His family. Ang tanong, sino yung witness? Ang witness po rito yung Santong Espiritu. Sabi rito, the Spirit Himself bears witness
with our spirit that we are children of God. So yung Santong Espiritu, binuhay tayo, tapos idineclare tayong anak ng Diyos. Ang Santong Espiritu, yung pinaka-witness natin, nagpapatunay sa atin na ikaw ay anak na nga ng Diyos. Sapagkat ikaw ay being led, sumusunod ka na sa leading ng Santong Espiritu. Now, napakahaba pong talakayan ito, kaya po isang series po ito. So, abangan niyo po ito araw-araw, no? Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, preach the gospel faithfully. Ang pagliligtas sa tao, hindi po ito nakabatay sa kakayanan nating mag-preach ng gospel, gaano tayo kagaling. Hindi rin ito nakabatay sa taong pinag-preach natin ng gospel. Kasi ang pagiging born again o yung ipanganak muli, yan ay gawain ng Santong Espiritu. Ang gawain natin, we just have to preach the gospel, tell them about the Lord Jesus Christ, at hayaan natin yung Santong Espiritu yung kumilos sa kanila. Kahit gaano katigas ng puso ng mga membro ng pamilya natin, kahit gaano katigas yung puso at isipan ng mga kinakausap natin patungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, kayang palambutin yan ng Santong Espiritu. Ang Santong Espiritu yung magre-regenerate, kikilos sa kanyang puso upang siya magsisi sa kanyang mga kasalanan at siya ipanganak muli. We just have to preach the gospel faithfully. At ang maganda po niyan, hindi nakadepende sa atin yung ikaliligtas ng ibang tao. Yan po ay nakadepende sa Santong Espiritu. And number 2 po, pray for our loved ones and friends. Napaka-importante po na ipanalangin natin sila. Kasi nga, unang-una, hindi yan nakadepende sa atin, sa galing nating mag-share ng gospel. Yan ay nakadepende sa Santong Espiritu na kayang bumago ng kanilang mga buhay. Kahit gaano pa nagpakalayo-layo sa Diyos yung ating anak, ating mga kapamilya, palayo sa Diyos, kaya silang abutin or habulin at kuhanin uli ng Santong Espiritu at ibalik sa Diyos Ama. Let's pray for our loved ones and friends. Huwag po nating hayaan na meron tayong mga mahal sa buhay na nagpakalayo-layo sa Diyos or malayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ilapit po natin sila sa Diyos at hayaan natin ang Santong Espiritu ang kumilos sa kanila. Hindi man natin sila maabot physically, pero sa pamamagitan ng panalangin, kaya natin silang abutin sa pamamagitan ng Santong Espiritu. And number 3 po, let's pursue the leading of the Spirit. Pursue the leading of the Spirit. Pinagpapasalamat natin sa Diyos kasi isinugo niya yung Santong Espiritu upang manahan sa atin. The Holy Spirit is indwelling in us. Nakatira na sa atin. Ginawa na tayong tahanan ng Diyos. At sabi po rito, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Yung mga pinapatnubayan at pinangungunahan ng Santong Espiritu, ramdam mo yun sa buhay mo, gagawa ka ng kasalanan, pero ramdam mo yung Santong Espiritu kumikilos sa buhay mo, praise God. Kasi alam mo na may Santong Espiritu sa buhay mo, nililid ka sa tama. Nililid ka patungo sa tamang landas, patlapit sa ating Diyos. At ikaw, yan ang katunayan na ikaw nga ay anak ng Diyos. Sabi dito, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. So let's pursue the leading of the Spirit. Huwag po nating hayaan na nagdidesisyon tayo ngayong araw, mga kapatid, no? Marami tayong gagawin ngayong araw. Huwag po nating hayaan na may mga desisyon tayo na desisyon lang natin. Let's always seek the leading of the Spirit. Lord, ito ba yung desisyon na tama, nakakalugod sa inyo? If you are being led by the Spirit in that decision, wala nang ibang tamang desisyon. Yan yung tamang desisyon. At yung tamang desisyon, yan ang maghahatid sa iyo sa landas patungo sa Diyos. Yan ang magpapatagumpay sa iyo sa harapan ng Diyos. Mahirap maging matagumpay sa mata ng tao. Mas masarap maging matagumpay sa harapan ng Diyos. And paano mangyayari yon? We need to pursue the leading of the Spirit. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of understanding the role of the Spirit in our rebirth? Bakit importante? Anong kahalagahan na naunawaan natin yung role ng banal na Espiritu sa pagiging born again ng isang tao? So para po sa ating panalangin, samahan niyo po ako. Kusapin natin si Lord. Heavenly Father, I acknowledge that we were spiritually dead in our sins. I praise you because you made us alive in Christ. Thank you for the Holy Spirit who regenerates us through rebirth.
applying the resurrection of Christ to our lives. I commit to preaching the gospel faithfully. Empower me to be a speaker of your truth and love. I pray for my loved ones and friends, asking that you open their hearts to receive the good news of salvation. May your Spirit work mightily in their lives, transforming them and drawing them closer to you. In Jesus' name, amen and amen. Gusto ko po magpasalamat kay Ma'am Jenna. Maraming salamat po sa inyo sa pagiging katuwang dito sa devotion natin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.